Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkalabas ko ng opisina, ay kaagad kong inayos ang schedule niya for 1 week. Mabuti na lang din at tumulong sa akin si Josephine, siyang sekretary ni Tito Arnold nung nasa Korea kami ni Tita Blair. Mabuti na lang din at hindi ko pa tinatanggap ng lubusan ang pagiging endorser ng Glamour. Mas komportable naman ako dito sa opisina lang. Alam ko din naman na hindi din papayag si Jared. Yung pagpunta ko na nga lang dito sa pilitan na, gusto ko lang sana na magpaalam ng maayos. Mabigat man para sa akin na umalis dito dahil totoong napamahal na ako sa pamilya nila. Yun ang alam kong tama, kaya lang kailangan ko pang mag-intay ng 1 linggo para na rin sa pakiusap ni Tito Arnold. Sa sobrang dami kong ginagawa, nakalimutan ko na lunchtime na pala. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Josephine, hindi ko maaalala sa dami ng tumatakbo sa isipan ko. Kaagad kong inayos ang mga gamit ko sa table. Nang tumunog ang phone ko, nakita kong si Jared ang tumatawag, kaya kaagad ko iyong sinagot. "Oh Jared, bakit?" "Hi baby, are you busy? Nandito ako sa lobby. Sabay na tayong mag-lunch?" Wika niya. Sige, saglit lang ako ha." Nakangiting saad niya. Ilang oras pa lamang kaming hindi nakikita. Miss na miss ko na kaagad ang boses niya. Talandi ka talaga, V. Nagpaalam ako kay Josephine at babalik din ako after 1 hour. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako, paalis ng desk, ay may tumawag na sa akin. "Miss Ramirez." Ayaw ko sana siyang lingunin dahil alam ko na kung sino yun. Ayaw na ayaw niyang tawagin akong Miss Velmont. Kaya lang wala akong choice kundi pakitunguhan siya ng normal. "Yes, sir?" Tanong ko kay Khalil. "V, pwede bang sabay na tayo mag-lunch? Saka wag mo muna akong tawaging sir para namang hindi tayo magkaibigan nun." Nakakapagtaka. Kanina lang halata akong galit siya. Ngayon kung kausapin niya ako, parang normal at parang walang nangyari kanina. Nakangiti pa niya akong niyaya mag-lunch. Karay ha, kailan pa nagka-mood swing tong si Khalil? Halos sabay naman kaming lumaki at nag-aral. "I'm sorry Khalil. Inaantay kasi ako ng asawa ko sa baba." Pagkasabi ko noon, kaagad na akong tumalikod sa kanya at nagtungo sa elevator. "Sorry ka. Pero ito lang ang naiisip kong paraan para pilitin mo na mag-move on." Nalulungkot ako para sa kanya. Naging sandala namin ng isa't isa noon. Naging mabuti kaming magkaibigan. Pero pinili niyang sabihin ang nararamdaman niya para sa akin. Pati na rin ang pagkakaibigan namin, hindi ko na maisasalba pa. Mas gusto ko pang magalit siya sa akin para malinawan siya. Para sakaling sa ganun, makalimutan niya ako. Move on ka, please. Bago ko lumabas ng elevator, tumigil muna ako sa paghakbang. Nakita ko kasi siya na prenting-prenting nakaupo sa lobby habang ang ibang mga babae na dumadaan sa gawin niya, hindi maiwasan ang tumingin sa kanya. Pagsasabunutan ko kaya ang lahat ng mga to. Ay, baliw ka na talaga. Sino ba naman kasi ang hindi mapapatingin sa matangkad, gwapo at maputing lalaking naka-business suit habang nakaupo sa malambot na sofa sa waiting area? Pero hindi niya ata napapansin ang tingin ng mga kababaihan. Dahil diretso lang ang tingin niya sa akin. Ang kanyang mga mata, Diyos ko, natutunaw yata ako. Para ako naitulo sa kinatatayuan ko nang bigla siyang tumayo at humakbang papalapit sa akin. Nakita ko din ang pagsunod ng mga mata ng mga babaeng kanina lang ay sa kanya nakatitig. Pag di ako nakapagpigil, pagtatatagain ko ang mga mukha ng mga to. Di ko tuloy maiwasan na pamulahan ng pisngi. Paano ba kasi siya nakapasok dito? "Baby," nakangiti niyang bate. Nagulat na lamang ako nang biglang tumampi ang labi niya sa akin. Sandali lang yun, pero kakaiba kaagad ang naramdaman ko. Ang pakiramdam na to. Kinikilig na naman ako. Parang naging hindi normal ang takbo ng puso ko. Kaagad niyang kinuha ang kamay ko
Nilagay niya sa kanyang braso. Naglakad kami palabas ng pintuan ng lobby. Hindi ko na napansin ang pagtingin ng ibang tao sa lobby dahil abala na ako sa lalaking katabi ko ngayon. "Saan mo gustong kumain, baby?" tanong niya habang pinagbubuksan ako ng pinto. "Pwede bang ikaw na lang ang kainin ko?" Kahit saan. Ikaw nang bahala." Sagot ko sa kanya. Inalalayan niya ako hanggang makapasok sa loob at umikot na siya sa kabila. Sa isang fine Korean restaurant niya ako dinala. Siya na rin na nag-order para sa aming dalawa. "Nakausap mo na ba sila Mr. and Mrs. Forstner?" "Huwag mo akong titigan ng ganyan, baby." "Fuck, ang lanti mo talaga, Venus." "Nag-usap na kami pero umalis kasi sila at bumalik sila ng Korea. Kailangan kong pumasok sa opisina for 1 week. Sagot ko. Mabuti naman na tinanggihan mo ng pagiging endorser ng Glamour. Tumango ako sa kanya. Siloso talaga tong kumag na to. Pero hindi lang yun ang gusto ko, Venus. Gusto ko tuluyan ka nang umalis doon para sa akin ka na lang mag-focus. Wika niya. Hindi niya talaga ako titigilan hanggat hindi niya ako napapapayag na umalis si Glamour. "Jared, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Alam mo naman kung gaano kalaki ang tulong nila tito at tita sa akin noon, di ba? Hindi porket okay na ako at okay na tayo. Basta ko na lang sila iiwan. Lalo pa ngayon, abala sila at nakiusap din sila sa akin na wag muna akong umalis sa opisina." Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating din ang order naming dalawa. Tahimik kami kumain ng lunch. "Jared, ikaw ba yan?" Napalingon kami sa babaeng nagsalita sa tapat namin. "Christine, ikaw pala." Tumayo si Jared. Nakipagbeso-beso sa babae. Kailangan pa ba talaga makipagbeso-beso siya? Umiwas ako ng tingin dahil nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Nakipagbeso-beso lang, nagselos na kaagad ako. Baliw. Hindi ko nga kilala kung sino tong babaeng tumawag sa kanya. Oh, I can't believe it. Ilang taon na ba lumipas mula nang maghiwalay tayo? Bumalik ang tingin ko kay Jared. Ha? Hiwalay? As in break? Hindi ko akalain na bukod kay Shalom, may naging girlfriend pa pala itong kumag na to. Parang nagsiselos na ako, ha? Para tuloy akong nanliit sa inuupuan ko dahil sa itsura niya at ni Shalom. Mga mukha silang edukada at mga mayayaman. Mukhang malayong malayo ako sa nagugustuhan ni Jared. Pag-walkout na lang kaya ako. Teka wait, parang ang babaw ko naman kung ganun. Ano ka ba? Mga bata pa tayo nun. Uhugin ka pa nga nun eh. Wika ni Jared. Natawa silang dalawa. Hindi ko akalain marunong din pala siyang magbiro. Ano ka ba? Kahit uhugin pa tayo nun. Hindi ko makakalimutan ng sinabi mo kay mommy na kung ang gusto mo maging bride mo. Kung hindi nga kami umalis ng bansa, baka ngayon kasal na tayong dalawa eh. Kaya lang naunahan ako ni Shalom eh. Kaya nanatili na lang ako doon. And by the way, sino nga pala siya? Sekretary mo? Sabay tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Saka pa lang ata naalala ni Jared. Kasama niya ako. Itaob ko kaya tong lamesa nang malaman niyang asawa ko ng lalaking ex niya. Saka pa lamang ako nilingon ng lalaking to. Sarap sampalin. Hindi. I'd like you to meet my wife, Venus. Wika niya na ikinagulat ko din. Pati na rin ang babae sa harap niya. Oh, ayan ha. Itatak mo yun sa kukote mong babae ka. Asawa? Wife? Kailan pa? Hindi ko naman nabalitaan na nagpakasal ka. And besides, 1 taon pa lang naman nung mamatay si Shalom. Pinasadahan niya ako ng tingin. May insecurities bang babaeng to? Tingin pa lang mukhang mapanglait na. Hindi ko tuloy maiwasan na makonsyo sa itsura ko. Maganda naman ako ngayong araw. Saka naliligo din naman ako, no? Pang-opisina lang talaga ako. Hindi kagaya niya na bukod sa magandang hubog ng katawan, sigurado akong nabibilang siya sa mayamang pamilya. Kasal na kami bago pa namatay si Shalom. Wika ni Jared na lalong ikinagulat ng babae. I don't understand. Why? I mean, hindi ko nabalitaan na naghiwalay kayong dalawa. Pero alam ko na inalagahan mo siya sa Canada. Tapos kasal ka sa kanya habang nakarari si Shalom? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Jared. Ano bang problema ng babaeng to? May problema ba to sa akin? Ay, gustuhin ko man na umalis para hindi marinig ang sinasabi niya.
Pero baka magmukha lang ako na guilty sa nangyayari. Pasensya, V. Maraming nangyari na hindi mo alam, Christine. But I want you to know that I'm already happy with her. Hindi ko na nagawa pang magpakilala sa kanya. Dahil umalis na rin siya sa huling sinabi ni Jared. Pero nakita ko matalim niyang tingin sa akin. Kontrabida pa ata sa buhay kong babaeng to. Nanatili kaming tahimik nang matapos kaming kumain. Kahit nasa biyahe, hindi na ako nakipag-usap pa sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nasaktan ako sa tagpong yun kanina. Paano ba naman akalaing sekretary ako ni Jared? Oo, mukha nga sekretaryeng outfit ko today. Pero asawa ko ni Jared, no? Feeling ko natapakan ng ego ko. Hey, are you okay? Kanina ka pang walang kibo ah. Inaantay kong tanungin mo ako pero malapit na tayo sa glamour, hindi ka pa nagsasalita. May problema ba? Dahil ba kay Christine? Tanong niya. Kinuha pa niya ang kamay ko at dinala sa kanyang hita. Wala, may mabilisang trabaho lang ako mamaya. Sagot ko. Ako ang kasama mo pero trabaho ang iniisip mo. Parang napaka-insensitive mo naman ata. At ako pa talagang insensitive ngayon ha? Ako pa ang insensitive? Kung hindi pa nga ako tinanong ng babaeng yun, hindi mo maaalala na may kasama ka? Inis na sabi ko sa kanya. Pero tinawanan lang niya ako. What the hell? Nakikipagtawanan ba ako? I knew it. You're jealous, right? Natatawang tanong niya sa akin. Jealous? Jealous mong mukha mo? Inirapan ko siya. Hinigit ko ang kamay ko, pero kinuha niya ulit yun at dinala sa hita niya. Habang nakatingin sa harapan ng kotse, dahil nasa kalsada pa rin kami. Don't be jealous, Venus. She's just my childhood best friend. Mga bata pa kami noon. Magkaibigan ng mga mommy namin, kaya kami nagkakilala. Pero wala akong nararamdaman sa kanya. Paliwanag niya sa akin. Kung makatingin siya sa akin, para akong lalapain. Tumigil ang kotseng sinasakyan namin at namalayan ko na lang na nasa tapat na pala kami ng glamour. Bababa na sana ako pero hinila niya ako ulit at mabilis niyang pinalapatan ng labi ang aking mga labi. Minsan hindi ko alam pero nawawala yung galit ko kapag hinahalikan niya ako. Hindi be, nakakakilig naman. I'll call you later, baby. Nakangiting sambit niya bago ko bitawan. Pagpasok ko sa loob ng building ay nakatingin pa rin sa akin ang lahat. Hindi ko na lamang sila pinansin na tumuloy na ako sa office ko. 5 minuto bago mag-alauna ng tanghali nasa table na ako. Nandun na rin si Josephine. Bakit? Kunot noong tanong ko. Nakanguso kasi ito. Wala po, Ma'am Katarina. Hindi kasi kumain si Sir Khalil kaya nagmamadali din akong bumalik. Baka kasi kailanganin niya ako. Subsub po kasi sa trabaho. Paliwanag niya. Nagtampo yata si Khalil. Ibinaba ko ang bag ko upang puntahan siya. Kumatok muna ako bago ako pumasok. Nag-angat siya ng tingin nang lumapit ako sa kanya. Hindi ka daw kumain? Anong gusto niyo? Mag-o-order na lang ako para sa inyo, sir? Magalang na tanong ko sa kanya. Di na kailangan. Di naman ako nagugutom. Sagot niya sa akin. Hindi ko maiwasan ng taasan siya ng kilay. Kanina lang niyaya niya akong kumain. Tapos nang hindi ako pumayag, ayaw niya na rin kumain. Sir, mahaba pa po ang araw. Kung gusto niyo po, sasamahan ko kayo. Dito na lang ho kayo kumain sa office. Pakiusap ko sa kanya. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang muka. V, pwede bang huwag mo na akong tawagin, sir? Hindi ako komportable. At isa pa magkaibigan tayo dati. Sana naman, may natitira pa rin akong halaga sa'yo. Malungkot na saad niya. Bigla tuloy ako na-guilty dahil sa pinakita ko sa kanya. V pa rin ang tawag niya sa akin. Siya lang ang tumatawag sa akin ng ganun. I'm sorry Khalil, kung yan ang gusto mo, sige. Pero wag sana natin pag-usapan ang personal kong buhay. Lalo pa kung may kinalaman kay Jared. Bumuntong hininga siya bago tumango sa akin. Kaagad kong tinanong kung anong gusto niyang kainin at sinagot naman niya ako. Tumawag kaagad ako sa restaurant para magpahatid ng pagkain. Makalipas ang 15 minuto na delivered na kaagad ang in-order ko. Maayos kong inilatag ang pagkain sa malaking mesa niya. Eat with me, please. Just like the old times. Pakiusap niya sa akin. Ganito din ang madalas naming kinakain noon. Ang mga araw na yun. Buttered fried chicken kapag lunch sa school.
Siya palagi nagluluto at binabaon namin, saka namin nilalantakan sa ilalim ng puno ng nara. Ang saya namin noon, nagsusubuan pa nga kami. Kaya tuloy akala ng iba na hindi nakakakilala sa amin, magkasintahan kaming dalawa. Malalim ang naging pagkakaibigan namin, pero sa isang iglap, natapos lang ang lahat. Di ko siya masisi kung nagustuhan man niya ako dahil hindi ko naman hawak ang puso niya. Pero may parte pa rin sa akin na nagigilty ako. Di ko alam kung bakit. I'm sorry, Khalil. Sambit ko. Pakiramdam ko nagigilty ako. Dapat kinausap ko muna siya bago nangyari ang pag-alis ko sa bahay Ampuna noon. Para sana nagkaroon kami ng maayos na paghihiwalay at hindi siya nasaktan ng matagal dahil sa akin. Tumayo siya sa upuan at humakbang palapit sa akin. Naiintindihan ko. Tanggap ko ng mahal mo siya. Pero sana wag mo naman akong layuan. Mahalaga ka sa akin. At kung yun ang ikasasaya mo, hayaan kita. Pero pakiusap, V. Huwag mo akong iwasan. Dahil lalo lang ako nasasaktan tuwing ginagawa mo yun. Hayaan mo kusang mawala ang pagmamahal ko sa'yo. At matira na lamang ang pagiging kaibigan. Wika niya. Alam ko labis ko siyang nasaktan. Sino ba naman ako para hindi tanggapin ang lahat ng sinasabi niya? Pinahid ko ang luhang namumuo sa mga mata ko. Aray! Singhal ko sa kanya. Nang pitikin niyang bigla ang noo ko. Para kang bata, uhugin ka pa rin. Natatawang wika niya sa akin. Inis na hinampas ko siya kaya lalong lamang siyang natawa. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa ginawa niya. Kahit masakit ang pagpitik niya sa noo ko. Palagi niya kasing ginagawa yun sa akin noon kapag natutuwa siya sa akin. Pasalamat nga siya nakapencil cut ako ngayon. Kung hindi, nasipa ko talaga siya. Samahan mo na akong kumain. Hindi ko ito mauubos. Nakangiting sabi niya sa akin. Ay sus, di pala kayang ubusin tapos 2 order pang binili mo. Inirapan ko siya at tumawa siya ulit. Kahit pusog ako, tumikim lamang ako ng chicken. Nakakatakam din naman kasi ang itsura. At ang sarap-sarap pa. Ayoko man aminin sa kanya, pero na-miss ko ang ginagawa namin ngayon. Habang nagkakwentuhan at kumakain ng masarap na fried chicken, pakiramdam ko na bunutan ako ng tinik dahil sa mag-aaniyang pagtanggap. Kung pwede ko nga lang ireto si Josephine sa kanya, ginawa ko na. Maganda din naman kasi ito at sexy. Maganda rin ang kutis nito ha. Pwede rin siyang magustuhan ni Khalil. Hindi ko akalain na maigaganda ka pa pala pangit. Tinaasan ko siya ng kilay. Bukod sa V ang tawag niya sa akin at Kal naman ang tawag sa kanya. Hindi dahil sa Khalil ha, kundi dahil semi-kalbo lagi ang gupit niya. Pangit kasi ang tawagan namin noon. Pero ngayon okay na sana yung maganda kaso may kadugtong pang pangit. Ikaw nga gumapo ka lang dahil sa business suit na suot mo. Saka ang haircut mo, ang pangit-pangit pa rin. Inis na irap ko sa kanya. Pagkatapos ay sabay kami nagtawanan. Wala nang awkwardness naming dalawa. Masaya na ulit kami kagaya ng dati. Pero grabe siguro ang ginawang pag-edit nila sa katawan mo sa magazine, ano? Siguro mga professional ang gumawa nun para magmukha ka talagang Diyosa. Dagdag pa niya. Kaagad ko siyang binato ng buto ng manok na kinain ko. Grabe ka naman. Walang edit yun ha. Hindi mo lang matanggap na maganda na ako ngayon. Di ba dati, kung makalait ka, sabi mo pa sa akin hindi mo ako magugustuhan dahil maitim ako? Kung di lang ako gumamit ng pampaganda, hindi mo mapapansin na maganda din ako, no? Mahabang paliwanag ko sa kanya. Bago ko siya inirapan muli, nakalimutan na namin ang oras. May trabaho nga pala kami. Tapos namamapak pa rin kami ng fried chicken sa loob ng office niya at nagtatawanan about sa nakaraan namin. By the way, V, dun ka ba uuwi sa asawa mo mamaya? Natigil ako sa pagkain at tinitigan siya na nakangiti pa rin sa akin. Oo ka, kukunin ko lang yung ibang gamit ko kila Tita Blair kapag dumating na sila. Tapos kakausapin ko na rin sila. Sagot ko. Tuluyin mo na ba talagang iiwan ng glamour? Marahan akong tumango. Nagdesisyon na ako na sundin si Jared dahil yun ang gusto niya. At ayoko na rin naman na magtalo pa kami tungkol dito. Kung bahala, sigurado naman ako na kung gusto mong bumalik, bukas sila tito at tita na tanggapin ka. Gumiti na lamang ako bilang sagot sa kanya. Kaya nga hindi ko basta-basta maiiwan ng glamour dahil sa kanila. Wala pang 5:00 nang tawagan ako ni Jared.
Aantayin daw niya ako mamaya pag-uwian, kaya maaga kong tinapos ang lahat ng gagawin ko. Eksaktong uwian, handa na rin ako sa pag-uwi. Nagpaalam na rin ako kay Khalil. May tatapusin pa daw kasi siya. Sobrang sipag niya talaga. Sunod-sunod ang naging meeting niya kanina. At nasa tabi lang kami ni Josephine para makinig. Hindi ko din akalain na sa maiksing panahon, matututunan na rin ang ginagawa ni Tito Arnold. Pansin ko din na maraming humahanga sa kanya dito. Paano ba naman kasi? Gwapo naman talaga to. Kaya nga nagtataka ako dahil hanggang ngayon wala pa rin itong girlfriend. Sigurado ka bang mamaya ka pa, pangit? Tanong ko sa kanya. Oo, huwag mo na akong alalahanin. Bumaba ka na at baka nandun na ang asawa mo. Wika niya habang nagsusulat sa blue book. Okay, see you tomorrow. Paalam ko sa kanya. Kumaway pa siya sa akin bago ko sinara ang pinto. Kaagad akong bumaba ng elevator. Palabas pa lang ako, kita ko na ang nagkukumpulan na empleyado sa labas. Hoy, totoo palang napakagwapo ng CEO ng Velmont International Corporation na si Jared Velmont. Nadinig kong wika ng babae sa unahan ko. Pinag-uusapan nila si Jared. Oo nga, at hindi ka maniniwala. Si Ma'am Katarina ang pinupuntahan niya dito. Sabi naman ng kausap niya. So, ano naman kung akong pinupuntahan niya dito? Anong issue doon? Asawa ko kaya siya? Wow, ang swerte naman niya kay Ma'am Katarina. Bukod sa napakaganda at napaka-sexy pa nun, parang gusto ko na rin tuloy mag-diet. Kinikilig na dagdag pa nung isa. Wait, parang ang sama ko naman. Nung nag-judge ka agad ako. Syunga-syunga ka kasi, Venus. Kailan ka pa naging possessive, ha? Hindi ko tuloy alam kung paano sila hahawiin dahil nasa gitna sila ng daan. Venus! Napaangat ang tingin ko nang tawagin niya ako. Kanina, nakasanda lang siya sa kotse niya. Ngayon, nasa akin na naman ang tingin ng lahat. Mahihiya na ba ako? Humakbang siya palapit sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Napaawang naman ang labi ko. Ramdam ko pa ang pagsingap ng mga tao sa paligid namin. Hindi talaga siya nahihiyang ipangalandakan na ako ang asawa niya. Hindi ko alam ang magiging epekto nito sa mga tao, pero ayoko nang isipin yun. As long as masaya kami ni Jared, masaya na rin ako. Besides, asawa ko naman siya, kaya okay lang naman siguro na gawin namin to. Nakita mo ba ang tinginan ng mga empleyado kanina sa Glamour? Nakangiting tanong niya sa akin. Bakit? Ganunin ba ang tingin sa'yo ng mga babaeng nasa kumpanya niyo? Natawa siya nang makitang reaksyon ko. Sigurado kong alam niya na naiinis ako at nagsiselos. Hindi ko naman kasalanan yun, baby. Kaya masanay ka na lang, okay? Ang hangin. Ang hangin mo talaga, bulong ko. Pero sigurado akong narinig niya yun. Ano kung marinig niya? Saan tayo pupunta? Napansin ko kasing hindi sa mansyon ang tuloy naming dalawa. Birthday kasi ni Louie, kaya pupunta tayo sa kanila. Sagot niya sa akin. Hindi na muli ako nagtanong pa. Napansin ko na lamang ang pagtigil niya sa isang mamahaling subdivision. Hindi kagaya ng ibang subdivision na dikit-dikit ang bahay. Dito magkakalayo ang mga bahay. Wow! As in wow! Maganda din ang mga yon. Sigurado ako na kung hindi milyonaryo man nakatira doon, bilyonaryo dahil sa structure ng bahay. Pamilya ni Louie may-ari ng subdivision na to. Isa lang to sa pagmamayari nila. May sarili din siyang bahay dito na siya lang ang nakatira. Paliwanag niya sa akin. Alam ko naman na mayayaman ang pamilya nila, kaya hindi na rin ako nagtataka sa mga sinasabi niya sa akin. Malaki din naman ang bahay ni na Jared, pero wala yun sa subdivision na mas malawak ang garden. Dito na tayo, wika niya. Kaagad kong pinasadahan ang tingin ng bahay na tinigilan namin. Puro glass ito at 3 palapag. Napakaganda din ng kulay itim at puti na pintura si semento. Bukod doon, malawak din ang hardin nila na may parking space pa. Yayamanin ang kuya niyo, ha? Kabababa ko pa lang ng kotse nang bigla niya akong salubungin. Binibini! Miss na miss kita! Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Parang bata na sabi niya sa akin. Naramdaman ko na lang ang pagtanggal ni Jared ng kamay niya na nakayakap sa akin. Kapag niyakap mo siya ulit, uuwi na lang kami. Seryosong wika ni Jared. Natawa naman si Louie sa sinabi niya. O diba? Possessive na naman ang kuya niyo. Ikaw naman, di ka na mabiro.
Namiss ko lang talaga siya. Natutuwa naman ako. Patagal din ang 1 taon pero wala pa rin nagbago. Lalo pa silang naging gwapo sa paningin ko. Pasok na kayo, nasa loob ng tropa. Nauna siyang maglakad sa amin at nakahawak naman si Jared sa bewang ko. Nakakahiya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na birthday ni Loie? Wala tuloy tayong regalo. Tapos ganito pa ang suot ko. Di man lang ako nakapagpalit muna ng damit. Inis na sabi ko sa kanya, bakit pa kailangan mo pa magbihis? Saka hindi mo na kailangan pa magdala ng regalo. Dahil na kay Loie na ang lahat. Ako na lang regaluhan mo mamaya pag uwi natin dalawa. Sabay kindat. Harot ka talaga, Jared. Kaagad ko siyang kinurot sa tagiliran. Dahil alam ko naman na tumatakbo sa isip niya. Pagpasok namin sa loob, nakita ko kaagad ang magkakaibigan. Napayuko ako na makita ko si Prince. Bigla ko tuloy na alala ang ginawa kong pagsisinungaling sa kanya. Venus, mi amor! Miguel? Kunot noo kong tanong. Mukhang lasing na siya. Alam mo bang 100 copies ng magazine mong binili ko? Binikit ko sa kwarto ko. Nakangisi niyang sabi. Possessive ang putya. You motherfucking bitch. Galit na sigaw ni Jared. Mabilis naman lumapit ang iba pa nilang kaibigan at hinawakan si Jared dahil may balak na itong sumugod kay Miguel. Easy lang, Jared. Niloloko ka lang ni Miguel. Nakainom kasi yan. Saka birthday ko ngayon kaya huwag kayong mag-away, pwede ba? Pigil ni Loie sabay kindat sa akin. Isa ka pa! Singhal ulit ni Jared kay Loie. Naalala ko yung sinabi ni Jared sa akin na may mga bagasin sila. Huwag kang mag-alala, nakamove on na ako kay Binibini dahil natagpuan ko ng babaeng pakakasalan ko. Nakangiting wika niya. Siya? Natagpuan na? Playboy kaya ang isang to? Sa bagay, mukhang totoo ang sinasabi niya dahil nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata. At sino naman ang mahalas na babaeng yun? Si Mitch? Si Cyril? O si Isel? Nagtawanan silang lahat, pati ako nakitawa na rin. Mga loko-loko kayo! Sigaw ni Loie na agad na ikinatawang muli namin. Pikunin din pala tong kumag na to. Natigil ang pagtatawanan namin nang may makita ko magandang babae na lumabas mula sa kitchen. Teka, babae? May dala siyang tray na may nakalagay na juice. Ngunit ang mas lalong pinagtaka ko, diretso lang ang tingin niya at wari ko binibilang niya ang kanyang mga hakbang.